Magandang araw mga boss. Ang problema nitong sasakyan ni customer, pag ilagay mo siya sa drive, kahit na nakadiin ka na dito sa gas pedal niya, delay bago siya humatak. Ganon din mga boss, pag pumunta ng second gear, delay din siya. Kaya ang ginawa ko dito mga boss, dinala ko yan sa gas station. Pinaangat ko itong sasakyan, tapos pinatanggal ko itong oil pan niya. At ito nga mga boss, nang makita ko itong filter niya dito sa transmission, grabe yung dumi niyan mga boss. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko itong filter niya para maghanap ako ng bago. Papalitan ko sana ng bago. Ang problema, wala rin akong makitang filter na ganitong klase dahil nga sa ayon kay customer, napalitan na ng surplus itong makina at transmission niya. Sa tingin ko kasi mga boss, subik itong sasakyan. Nahiya lang ako magtanong kay customer. Sabi nga sa akin sa auto supply, possible subik daw itong sasakyan kaya walang pyesang kaparehas. Actually, 4 na auto supply yung pinuntahan ko. Dala ko nga yung pyesa para meron akong sample. Kaya lang, wala talaga silang available. Kaya no choice ako dito mga boss, kundi linisan na lang itong filter ng transmission ni customer. Tingnan nyo naman, grabe yung dumi niyan. After ko maibabad sa gasolina yung mga boss, nagpabili pa ako ng carburetor cleaner para itong filter niya malinis maigi, ma-sprayan siya. Sa nakita ko kasi problema dito sa sasakyan ni customer mga boss, nang tinesting ko yan, nang nilagay ko sa drive, tapos inapakan ko yung gas pedal niya, delay bago siya umandar. Tapos pag umaandar naman na siya, delay pa rin bago siya mag-sip. Pero pag nakabuelo na siya mga boss or nasa high speed na, okay naman yung takbo niya, wala naman ako makitang problema. Basta yung naramdaman kong problema, yung sa simula lang, yung magsisimula ka sa drive, tapos papasok ng second gear, doon ko naramdaman yung pagka-delay mga boss. Kaya naisipan ko ipababa itong oil pan para makita ko nga itong filter ng transmission. Alam nyo mga boss, itong oil pan niya, pati yung filter, pati yung sa ilalim ng transmission, hinanginan ko yun, nilinis ko maigi yun. Ayan mga boss, kita naman ang ebidensya, di ba? Malinis na malinis yan. At least kahit papaano, magkaroon ako ng chance kung ang problema lang nito ay marumi. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, ilalagay na namin itong filter ng transmission. Sa pagtanggal naman itong filter ng transmission mga boss, kung makikita nyo, meron lang yan 4 na bolt na number 10. Pag natanggal mo naman yung 4 na bolt na number 10, hilahin mo lang pababa itong filter. Sa pagbalik naman mga boss, ganun din, may guide naman itong filter, itutusok mo yan sa butas niya, tapos ilagay mo na yung bolt na number 10. Ang problema kasi mga boss, hindi ko na i-video ito ng buo dahil nga sa customer service dito, makakaabala ako. Pangalawa, sinadya ko talagang ipalifter itong sasakyan dahil nga sa pahahanginan ko itong ilalim ng transmission ni customer para malinis yan. Alam nyo mga boss, alam ko naman na wala akong makukuhang pyesa nito sa auto supply dahil nga sa minsan lang nasira yung transmission support nito. At dinala ko yun sa auto supply, wala akong makita. Nagpunta na ako ng Banawe, Evangelista, wala talaga akong nakita mga boss. Kaya ang ginawa ko sa transmission support ito, dinala ko dun sa gumagawa ng rubber bushing. Doon ko ngayon pinagawa itong transmission support nitong sasakyan. Kaya hanggang ngayon mga boss, okay na okay itong transmission support na pinagawa ko. Makita nyo itong transmission support ng mga boss after malagyan ng beta gray itong oil pan. Ayan na mga boss, kung makikita nyo na isalpak na namin itong oil pan. At dito naman sa ibabaw ng cross member, ayan yung transmission support mga boss. Kita nyo, pinabagal ko yung video. Balik na ako sa pagkabit ng oil pan mga boss. Importante na pag nailapat nyo na itong oil pan dito sa transmission, lahat ng bolt na number 10, isa-isa mo nang ilagay yan dito sa gilid ng oil pan mo. Ibig kong sabihin, yung bawat bolt na number 10, ipakapit mo na yan sa thread niya bago ka mag-final ng higpit. Para sigurado ka na ipakapit mo ng maayos lahat ng bolt na number 10 dito sa oil pan ng transmission. Forward ko na yan mga boss, after namin mahigpitan yung mga bolt na number 10 dito sa oil pan, kung makikita nyo, chinek up ko na yung pagkakalagay ng bolt kung meron bang kulang or merong maluwag. At dahil sa okay naman yan mga boss, pwede nang magsalin ng ATF. Bali 3 liters mga boss na ATF yung isinalin namin dyan. Dahil nga sa obserbahin ko pa ito mga boss kung naging okay na ba itong ginawa kong pagpalit ng ATF dito sa transmission ni customer. I-road test ko muna itong sasakyan ni customer para uminit yan at pagkulang ng ATF tsaka ngayon ako magdadagdag. Actually mga boss, kaya ko na naman hinugot yung dipstick para makita ko kung hanggang saan yung level ng oil dito sa transmission niya. At siyempre naman mga boss, para safe din ako sa pagbiyahe nitong sasakyan na alam ko na yung oil dito sa transmission, hindi naman ganoon kalaki yung kulang. At dahil sa okay na ito mga boss, start ko na itong makina para maibaba ko na ito sa lifter. Ang discarding pag-road test na gagawin ko dito mga boss, dahan-dahan kong ibababa itong sasakyan ni customer dito sa lifter.
i-atras ko yan, hahabaan ko yung pag-atras ko. Sa pag-atras kasi mga boss, hindi ko naman naramdaman yung pag-delay ng takbo nung kinuha ko itong sasakyan ni customer. Nararamdaman ko lang yung pag-delay ng takbo kapag yung unang abante, yung nakalagay sa drive, tapos gagasan ko yan, talagang delay bago siya umandar. Tapos yung pagcambio niya ng second gear, ganun din mga boss, delay din siya bago siya mag-shift. Pero ngayon mga boss, iba yung naging pakiramdam ko. Biglang umabante itong sasakyan ni customer. Kita nyo, tataranta ako sa pagpihit ng manibela dahil di ko naman akalaing aabante siya agad nung ginasan ko. Yung before kasi mga boss, kahit na inapakan ko na yung gas pedal, may ugong muna siya bago umabante. Pero sa pag-road test ko ngayon mga boss, nagkaroon siya ng improvement. O tignan nyo mga boss, yung pag-shift niya, okay na, hindi na gaya ng dati na delay. Actually mga boss, dadalhin ko ito kay customer at mas maganda, siya yung hahatol or magro-road test nitong sasakyan niya para sigurado na walang kasinungalingan itong ginagawa ko. Kasi pag ako ang hahatol mga boss, syempre bias, ako yung gumawa eh. Kaya ang diskarte ko dyan mga boss, pagdating ko sa condo niya, iwan ko na lang itong sasakyan, siya na lang mag-road test. Alam ko naman na okay na ito. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.